Kahit tanod, hindi to mananalo. Wala na, basang-basa na yung papel mo, Trillanes eh. Basang-basa na. O, baka nagtataka kayo eh. I think ito yung dahilan kung bakit galit na galit ang isang Antonio Trillanes sa mga Duterte, especially kay Tatay Digong. Bakit ganun na lamang kagalit po ni Senador Antonio Trillanes sa iyo at sa iyong pamilya? Ngayon, kung ayaw ninyong bigyan sila ng protection under that law, kaya siguro umayaw na sila sa ICI. Dudurugin, didikdikin para mapalabas yung mastermind. Yun yung pinopoint out ni Senator Marcoleta, I think. Gusto nyong ang ma-identify puro butete at saka sapsap. Yan! Bahala na kayo sa buhay nyo. Alright, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan nating pag-usapan. Hit it, music! Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masa aming pinapakinggan. Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan. Isang magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat, yung mga viewers natin ni Joe Malone TV. Para sa issue ng bayan, syempre tumutok na dito lang sa Joe Malone. Paki-double check kung nakasubscribe ka na. Kung hindi pa naman, paki-subscribe na lang, ha? Puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon. Boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag. Truth ang hanap, di kami natitinag. Walang palusot, walang dayaan, tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan. Pag-usapan natin lahat ng issue dito sa mahal natin Pilipinas. Para sa mamamayan, totoong laban. Ito lang. Ito lang. Balita, talakayan, katotohanan. Para sa bayan. Okay, syempre, mega love. Shoutout sa lahat ng viewers natin at members dito sa Joe Malone TV, si JU Production, si Ma'am Lorna Tobera, Sir Larry Florina Dacumos, Paulos Lutong Bahay, si Ma'am Lorna Dani Ubaldo, pati na rin si Manik Sangko. Maraming salamat po sa inyong pagtulong at pagsuporta. Lahat ito, 7 months straight. Pasok na mga suki para doon sa mga gusto mag-share ng blessing nila. Join lang kayo dito. Meron sa membership natin. Meron join membership button dyan. Ha? Maraming salamat din sa mga nanonood sa atin lagi. Yung mga banateros natin dyan. Yung mga naniniwala, nagmamahal, panghabang buhay at hindi kayang bilhin ng kahit anumang salapi. Di ba? Another day, another regal shocker. Tandaan nyo ha. Ang prinsipyo, hindi nabibili. Ang paniniwala, hindi nabibili, hindi natatakot. Kung talagang alam mong nasa tama ka, huwag kang matatakot. Huwag na tayo yung parang yung tama nabibili. Yung tama natatakot na. Alam mo nang tama ka panindigan mo na hanggang sa mamatay. Diba? Ito yan. Lagi niyong iisipin. Kung eto nga meron ng pagkakataon na huwag nang bumalik ng Pilipinas galing ng Hong Kong noong March 12. Bumalik pa siya para sabihin na hindi siya tumatakbo, na hindi niya tinatakasan yung responsibilidad, yung kaso. Bumalik. Kinuha, kinidnap, dinala sa dahig. Hanggang ngayon, how many months? March, April, May, June, July, August, September, October. Going 8 months. 7 months, 8 months. More or less. Pero nakatindig pa rin. Diba? And I'm sure, kahit doon na mamatay, wag naman, knock on wood. Pero just in case, iuuwi ng taas ng noo pa rin. Diba? Abuman yan o living things pa din o nabubuhay pa. Diba?
Totoo naman eh. Ito lang naman talaga yung lumaban para sa atin. Lumaban, may concern, may malasakit. Diyos ko, Santisima. O ito, tinan nyo naman, di ba? O mega love shoutout sa lahat sa inyo. Mga kayon, hihiling lang ako, medyo bumababa yung engagement natin, yung viewers natin. Paki-comment dyan sa baba kung saan yung location nyo, yung exact location nyo. Abroad man kayo o dito sa Pilipinas, paki-comment na lang dyan sa baba. Engagement kasi yun, okay? Kaya kailangan yung mag-engage through comments na gano'n. Laban tayo. Ano tayo? Suportahan tayo. Suportahan tayo kasi ayokong mabuhay doon sa lumang estilo ng Pilipino na kailangan hilahan, crab mentality, hindi pwedeng ikaw lang yung aangat, di ba? Hilahin ka namin pa ba? Sabay-sabay tayo. Paki-double check kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi pa naman, paki-subscribe at paki-click yung bell icon. Meron tayong 2 backup na channel dito dahil alam nyo naman, pagka Duterte ka, DDS supporter ka, DDS vlogger ka, imamass report ka, titirahin ka ng mga ilan, ng karamihan, gagawin ka ng paraan para mabura ka sa social media. When Tito talks, pinag-uusapan natin dyan, anything under the sun. Tito Jom, Tito ng ina mo, food vlog natin. Paki-subscribe, ha? Walang bayad dyan. Libre ang pag-subscribe mga kayon. Sobrang laking tulong na yan. Yung mga daan-daan na nanonood sa atin, mga libo-libo. Kung nakasubscribe kayo dito, sana mag-subscribe din kayo. Laking tulong yan para sa amin. Simulan na natin to. Diyos ko. Bad tripan eh. Nakakainis talaga eh. No? Pero trabaho kasi nila to. Trabaho kasi niya to. Yan. Si Trillanes files plunder case versus Go at Duterte. Nabuhay na naman. Sinasabi nga ni Senator Bongo na yung issue na binubuhay ni Trillanes ngayon, noon pa to. Binubuhay lang ng binubuhay. Bakit? Pilit pa rin nilang patutumbahin si VP Inday Sara. Sinampahan ni dating Senador Antonio Trillanes ng kasong plunder sa ombudsman sila dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Senator Bongo. Kaugnay nito umano'y ang pag-aabuso ng kapangyarihan para makatanggap ng 7 billion halaga ng infrastructure project ang CLTG Builders, kumpanyang pagmamayari ng ama ni Senator Bongo, Alfredo Builders, na pag-aari naman ng kapatid ng senador. Lumang ano na to, lumang tutugin. Alimba, ano lang ito nga hindi nanalo sa Caloocan eh. Diba? Talagang hindi mananalo. Taka lang talaga ang boboto rito sa totoo lang. Pasensya na. Huling upo mo na lang talaga yung pagiging senador. Pero talagang I think kahit tanod hindi to mananalo. Talagang either kakampi mo na lang ang boboto sa'yo, kaibigan mo, kamag-anak mong mga naniniwala sa'yo. Pero kung maramihan ng usapan ka, wala na, basang-basa na yung papel mo, Trillanes eh. Basang-basa na. In short, hindi ka na pinagkakatiwalaan talaga. Kung sa Caloocan nga, hindi ka nanalo. Bakit ka naman mananalo? Ang gandang-ganda na ng buhay nila doon sa Caloocan kay Along Malapitan. Alam mo, hindi man mape-perfect ni Along Malapitan ng Caloocan. Totoo naman, kahit sino naman, kahit si Yorme naman mismo sa Maynila o isang Along Malapitan sa Caloocan, o kahit sino mang mayor, syempre hindi naman agad-agad mape-perfect yung kanyang lungsod. Syempre may mga kahit papano, may mga iilang pang mga ordinansa, mga lapses na kailangan nilang ituwid. Hindi naman perpekto yan eh. Kahit naman sila, sigurado ako, aminado at sasabihin din nila na hindi naman perpekto tong lungsod namin eh. Kaya nga kami nandito eh, para magbigay ng serbisyo. Diba? Kaya hindi mananalo yan. Eto, tahol ng tahol. Binubuhay yung mga dating issue. Bakit? Wala na eh. After nung pagkatalo niya sa Caloocan, tingnan mo, wala na. O ngayon na lang ulit lumitaw. Kasi may intention yan. Sabihin na natin, sige, gusto niyang kasuhan. Gusto niyang kasuhan si Senator Bongo. Gusto nilang durugin si Tatay Digong. Talagang gusto nilang durugin si Tatay Digong. At hindi lang naman, ang purpose yan, hindi naman si Tatay Digong. Ano pa bang magagawa ni Tatay Digong? Alam nyo, sa totoo lang, kahit kasuhan nyo si Tatay Digong, kahit sabihin na natin, matanda na si Tatay Digong, alam natin na konti na lang talaga ang kota na yan, in short, kota, ayoko sabihin kota na yan si Tatay Digong.
habang tumatanda tayo, nagiging bold tayo, nagiging matapang tayo, hindi na tayo natakot sa kamatayan natin. Sa totoo lang. Diba? Kahit tanongin yung mga magulang nyo na may mga edad na, hindi na. Kasi alam nila, alam natin, alam din nila, na kota na sila. Kota na. Anytime soon, pwede na yan, graduate na yan, kota na sila. Even Tatay Digong, kota na. Di ba? Hindi naman si Tatay Digong talagang punterya nila eh. Di ba? Alam na natin kung sino talaga ang gusto nilang punteryahin. Walang iba kundi si BP Inday Sara. Pucha, napakalakas talaga ng mga Duterte. Lahat na, no? Lahat ng kamag-anak, kapatid, even Katie Duterte na hindi naman exposed sa politics. I mean, hindi naman siya nasa politics, wala naman siyang posisyon ngayon. Nagbablog na nga eh, di ba? Nagbablog ba? Yung nagbebenta ng papaputi sa kilikili, tinitira pa rin nila. Isa lang ang gusto nilang patumbahin. Walang iba kundi si BP. Sobrang lakas. Di ba? Sobrang lakas. Talagang lahat gagawin nila. Kung kinakailangan na lahat sila magkampihan over BP Inday Sara, lahat siyang gagawin nila. Kasi litaw na litaw ang pangalang Inday Sara Duterte ngayon hanggang sa 2028 na siya lang talaga ang pinagkakatiwalaan. Kung ako ang tatanungin nyo, personal opinion ko, hindi ibababa si BP Inday Sara sa 2028 para tumakbo na mas mababang posisyon. No! Mataas yan. Siyempre, vice-presidente siya ngayon. President ang susunod niyan. Siyempre, di naman niya nasasabihin eh. Agad-agad na tatakbo ako. Di ba? Pero magpapahiwatig yan. Even Risa Hontiveros nga, di ba? Nagpapahiwatig na tatakbo. Maraming tatakbo. Baka pati si Speaker, magkagulatan tayo rito. Tayo na, pati si Speaker Romualdez, baka tumakbo rin. Baka pati si Saldi ko, lumitaw bigla yan sa 2020. Tapos tumakbo. Di ba? Panoorin natin, tuloy natin. Grabe, no? Problema kasi ni Bongo, alam nyo, ilang conduit yung pinadala niya sa akin para regluhin, para hindi siya isama. Pero hindi niya ako mabili ng pera niya eh. Di ba? Nax! Tapos yung mga sinasabi niya may mga ginawa akong mali. Alam mo, 6 years sila naghalokay sa akin. 30 cases yung final nila sa akin, mga libel cases, mga harassment cases lang. Ni isang corruption case wala sila nakita sa akin. Di ba? Ang tanong dito, sana kung magaling lang yung mga reporters na nandun sa Senado kanina, sana sinabi, Mr. Bongo, kung meron kang nakitang mali or illegal na ginawa ni Trillanes, bakit hindi nyo kinasuhan nung 6 years kayong presidente? Eh, ang ginawa nila, sa sobrang desperado nila at wala silang nakitang kaso sa akin, yung pag-cancel na ng amnesty ko ang ginawa. Di ba? So, dapat makita ng mga kababayan natin na ano na lang ito, mga desperadong statements na lang ito from somebody na alam niya ng malapit na sa makulong. Puta, sila pa ako ano pa eh, no? Bilib ako sa confidence na ito eh, no? Tangina. Sila pa yung desperado eh, no? Sila pa talagang desperado para dito kay Trillanes. Diyos ko naman. Ganun po yan. Senator, ano pong ibig ninyo sabihin na hindi kayo nabili ng pera? Was there an effort? Was there an initiative to... Yan ang tanongin mo sa kanya. Kasi... Ba't di mo sagutin? Ha? Ba't di mo sagutin niya yun? Yung pinadala niya sa akin para umatras ako dito. Sabi ko, nako, lalo akong ginaganahan mag-file ng case pag ginaganyan ako. Eh, nakaharap siya ng katapat na hindi nabibili ng pera. Kaya, nandito tayo ngayon. Tingnan mo yung reaction ng mga reporter. Kahit yung mga reporter ata, hindi naniniwala. At next time kanyo, sabihin niyo sa kanya, kapag hinihingan siya ng reaction, huwag naman niya basahin. Di ba? Naman niya basahin, pati yung mga cliche niya, yung mga quotable quotes, kailangan pang isulat nung staff niya. Grabe naman. Wala. Sila pa talaga ang desperado, ha? Sila pa talaga ang desperado para sa'yo, Trillanes. Pucha naman, eh. Over Senator Bongo, pucha, Mr. Malasakit. Diyos ko, ang dami nang nagawa ng taong yan. Diba? Kumpara naman sa'yo. Diyos ko naman, eh. Well, alam naman natin ang karakas na ito ni Trillanes, eh. Talagang, pag gusto niya mag-ingay, mag-iingay siya. Diba? Pag gusto niya mag-ingay, mag-iingay siya. Pag gusto niyang kumahol, kakahul yan. Pag gusto niya magkaso, magkakaso. Marami na rin kinasuhang vlogger to. Diba? Ganun talaga. Ang labanan, intimidation eh. Intimidate ka nila rito. Papakita ko sa inyo ha. Baka nagtataka kayo eh. I think ito yung dahilan kung bakit galit na galit ang isang
Antonio Trillanes sa mga Duterte, especially kay Tatay Digong. Ito, sa bidyong to. I think ito yon ang dahilan. Nahalungkat People are natin. asking, ano raw ho ba talaga, bakit ganun na lamang kagalit po ni Senador Antonio Trillanes sa iyo at sa iyong pamilya? What happened? Hindi po kasi alam ng mga kababayan ho natin na sarili biglang nagngangaw. Akala mo natin, gusto niya ang balita noon, gusto niya maging vice-presidente mo, hindi po natuloy yun. Tapos after that, talagang sunod-sunod na yung banat hanggang ngayon, damay na yung mga anak mo dahil sa, was there something na happened? Ito si Trillanes, ano ito? Salbahe na tao. Salbahe talaga to. He takes it personal kasi believe masyado sa sarili. One night before the election, tumawag siya. Hindi ko ito kilala tong... Ayaw ko magipakita dito sa mga ganitong klaseng tao. Na magpahambog na muti-muti talawan pala. Kapag ganun ka, magpakamatay ka sa prinsipyo mo, Tapos ito siya, gusto niya akong kosa, pumunta ako sa Lindel. Ito yung picture, the only picture that I have with him. Kinausap niya ako na gusto niya mag-vice presidente sa akin. Sabi ko, ayaw ko. Ano ho ang naging reaksyon niya, sir, nung tinanggihan niyo na makatandem niyo siya as vice-presidente? He's a very wily person. Wala, parang sabi ko, hindi ako tatakbo. Pero hindi ko lang masabi na ayaw niya. Ikaw, klaseng tao, maging vice ko. Alam mo, pagkatapos ng inauguration ko, hindi pa ako nakababa, Jackson, na may putok na ng baril. Pareho kami ni Aquino. Mahulog na ako. It's very dangerous, ambitious kasi. Kaya gusto ka agad vice-presidente. Gusto ito mag-presidente. Hoy, Pilipino, gumisi. Di ba? Di ba? Ambitious yan, di ba? Yan ang dahilan. So, simula nun, yan na ang dami ng galit, puot, hindi nakamubon. Marahil, ito ang dahilan kung bakit talaga malalim ang galit ni Trillanes kay Tatay Digong. Siguro natanggihan siya. Kasi muntik na yan eh. Alimbawa, kung pumayag si Tatay Digong na siya ang vice, malamang baka siya presidente pa ngayon eh. O, di ba? Kasi, di ba, usually naman yung pagka-vice-presidente, the next national election, malamang president, di naman pwede mag-mayor ka o kaya mag-congressman ka. Pwede naman, pero syempre, kumbaga ladderize yun eh. Gets nyo, di ba? So, I think yun yung dahilan. After nun, yan na. Yung ang dami nang nangyari. Ang dami niya ng kahol. Ang dami niya ng tahol laban sa mga Duterte. Hanggang ngayon, hindi niya makakuha yung posisyon eh. Ang huli niya, yung pagiging senator niya. Tumakbo siya bilang mayor ng Caloocan, hindi siya nagustuhan ng Caloocan, ng mga batang kangkalo, binoto pa rin nila si Along Malapitan, hindi nanalo. Kaya ngayon, kukuda yan kasi magti-2028 na eh, di ba? Tatakbo yan. Tatakbo yan. Baka sumubok ulit ka sa Caloocan, hindi natin masabi. O baka sumubok sa ibang lugar, di ba? Maniwala kayo sa hindi, talagang tatakbo pa din yan. Siyempre, Diyos ko naman Santissima. O ito, nako, tapusin na natin yan si Trillanes. Grabe. Mga tan-GA lang talaga yung maniniwala dyan. Kayo tatanungin ko, comment nyo nga dyan sa baba, maniniwala pa ba kayo sa isang Antonio Trillanes? Sige nga, i-comment nyo nga dyan sa baba. Diba, i-comment nyo, mga kayon, i-comment nyo. Sige, hindi tayo papayag dito eh. Pare-parehas tayong Pilipino, pare-parehas tayong nagbabayad ng tax. Ninakaw nila yung pera natin. And speaking of, sunod natin si Marcoleta. Ninakaw nila yung pera natin and yet, gusto pa maging state witness. Ninakaw nila, marami silang insertion, may mga ghost project sila, may mga percentage sila dyan, tapos ang gusto nila, ngayon nasa ibang bansa, hindi makauwi ng Pilipinas. Hindi pa makansela yung passport. At hindi makansela yung passport kasi wala nga namang kaso. Oo nga naman. Ang problema, hindi nga nila makakasuhan. Anong explanation ko dyan? Yan yung mga ninanakawan ka na ng lollipop. Lalakad pa yung palayo, nakatingin sa'yo.
Di ba, insulting ang dating. Di ba? Insulto. Alam naman natin kung sino yung nag-insertion, nagnakaw ng pera, ng kaban ng bayan. Pero syempre, sasabihin nila, due process yan. Pero putya, yung mga mahihirap na nagnakaw, nakita sa CCTV, kulong. Di ba? Anong dahilan, ba't nagnakaw yung mga mahihirap? Wala akong mapakain sa pamilya ko Kaya lahat gagawin ko. Kahit sino, gagawin yun. Oo. Diba yung mga hopeless na, yung hindi alam yung talent nila, hindi alam yung kakayahan nila na magtrabaho. Hindi ko sinasabing tama magnakaw, Hindi ko sinasabi. Pero most likely, ganun ang kahihinat na ng outcome ng mga ganung klase ng mindset. Kasi ako lagi ko sinasabi rito, hindi ako magbabago. Magbabago ako ng content, oo, pero hindi ako magbabago ng iko-content. Totoo. Kasi alam ko yung kapasidad ko May backup channel ako, nabanggit ko kanina. Anything under the sun, pag-usapan natin when Tito Talks. Sige, gusto nyo? Pag-usapan natin. Kasi alam ko yung talent ko Alam ko yung talent ng bibig ko. Tito Jom, pagkain, food vlog, Tapos magko-content ako sa kabila. No. I would rather change the whole content. Kahit bitawan ko pa itong channel ko, lipat ako sa ibang channel ko, doon ako magko-content. Huwag lang ako magko-content sa iba. Ito lang, forever. Hindi nyo ako dyan. Hindi nyo ako mapupulaan dyan. Hindi ako tulad ng iba na dating nandoon, dating loyalista, nag-content sa BBM. No. Hindi nyo ako mapupulaan ng ganyan. Dahil ako, DDS supporter ako since 2016. Alam niyo yan. Diba, lagi yung kunikwento yan dito. May mga post pa ako dyan sa community ko na 2016 pa lang. Duterte na ang senyales ng aking kamay, pati ng aking puso. Kaya talagang hindi ako mapupulaan dyan. Okay. Given the fact na yun na nga, alam natin na kung sino talaga yung mga, alam na natin di ba? May mga pangalan na lumitaw. I think yung Diskaya, ito opinion ko lang yung Diskaya. Although may mga mali din naman sila. Pero feeling ko yung Diskaya parang gaya nung kay Alice Guo. Diba? Parang kagaya nung kay Alice Guo. Parang nadamay sila na gusto lang silang pigain para ituro yung mga mastermind. Even Alice Guo diba? Dinurog sa Senate. Cassandra Ong dinurog. Pati sa House of Representatives. Okay, ganito na lang Alam mo, ang kasalanan lang ni ewan ko ba? Ang kasalanan ni Alice Guo, hindi siya Pilipino, tumakbo siya. Tapos naging mayor. Diba? Tapos yung Pogo. Alam mo yung Pogo, hindi ako against sa Pogo. Against ako dun sa mga human trafficking. Pero diba, hindi ba dapat mas hinigpitan nyo sana yung rules nyo dyan na hindi mauuwi sa human trafficking, na hindi mauuwi sa mga sinasaktan na mga OFW, yung mga foreigner, even mga Pilipino. Sana mas hinigpitan nyo. Tinanggal nyo yung Pogo, ilan yung mga trabahante na Pinoy ang nawalan ng trabaho. Hindi nyo naman pinalitan. 'Di ba? Nawalan ng trabaho. Hindi ko gusto yung mga human trafficking, yung mga ginugulpe, yung mga kinukulong. Siyempre, Pilipino ko Hindi natin gusto yan sa kapwa Pilipino natin or even sa mga foreigner. Pero sana mas hinigpitan mo sana yung seguridad. Meron sanang visiting sa Pogo, tinitignan lahat. Iligpitan nyo yung security. In short, di ba? At saka sana, yung mga nagsusugal, pwede naman yun Sana, yung iba ang nagsusugal, yung mga ibang country ang nagsusugal doon sa Pogo, hindi yung Pilipino din. Kasi yung nangyayari, wala nang pera yung Pilipino tapos magsusugal pa. Wala naman nananalo, di ba? Kumbaga parang sa Singapore, di ba? Parang, ewan ko, napanood ko yung summer sa social media na parang mas hinihikayat nilang magsugal yung other countries, yung mga foreigner, hindi yung kapwa, hindi yung lokal. Hindi yung mga kapwa Singaporean nila. Sana ganun din sa atin. Sana may limitation na hindi pwedeng magsugal or merong category na ibang bansa lang kasi papasok ng tax kikita rin doon di ba? Taxes. Pero anyway,
Masama pa rin naman magsugal eh. Magsugal man tayo o magsugal man sila, masama pa rin magsugal eh. Sana, nung time nung Pogo, sana hinigpitan nila yung security. Yun sana, yung mas okay na solusyon rather than tatanggalin nila yung mga libo-libong Filipino workers na nagtatrabaho doon. Tapos, wala naman silang pinalit. Pero in the meantime, masama din naman yung Pogo, masama din naman yung sugal. Diba? Talaga masama yung sugal. At hindi dapat talaga nagsusugal ang Pinoy. Sana may alternative. I mean, two-way yung solution. Hindi lang one-way na. Parang ano yan eh. Sige, tanggalin natin yan. Para wala nang magsusugal. Eh yung mga trabahante nun. Sana nabigyan din ng trabaho. Two-way. Diba? Hindi yung tanggalin natin yan. Eh, Bopos, paano pa nawalan ito ng trabaho? Yaman mo sila maghanap ng trabaho. Eh, hirap nga maghanap ng trabaho sa Pilipinas. Yung iba nga nag-a-abroad eh. Diba? Anyway, speaking, Marcoleta, papasukin natin. So pinipili nyo yung gusto nyo i-process. Paano natin, sila lamang ang nakapag-identify initially ng 17 congressmen. At doon sa kanilang mga testimony, lumalabas na rin ang pangalan ni Saldico and Martin Romualdez. Ngayon, kung ayaw ninyong bigyan sila ng protection under that law, kaya siguro umayaw na sila sa ICI. So what is their status now with the DOJ? Are you insisting that they restitute? How much? How do you compute it? If I may, Your Honor. Oh, yes. If I may, Your Honor, to be consistent, the Department of Justice... No, you are not consistent from the beginning. Huwag mo sasabihin to be consistent. Okay. There is no consistency here. Sige. Magkano ang gusto nyong restitute nila in the first place? Okay. Wala pa po sa estado na ganon. So mga tweet, hindi mapoprocess talaga yan. Pinoproseso po namin, Your Honor, yung kanyang application. How can you process the application, Mr. Chair? Nasa ano to Para ito sa buong video, nasa Senate of the Philippines to, yung Committee on Finance, Subcommittee A, October 21, kahapon. Nandoon yung full. Siyempre, hindi ko na mapapanood sa inyo yung 5 oras yan. If you're providing another requisite which is not even written in the law, you're imagining something that is not within the law. You are Department of Justice. Ito yung sinasabi ko sa inyo eh. You're supposed to be the chief. Pwede ho bang magdagdag, Your Honor? Halimbawa po, sa pagitan po ng pagpapalitan ng statement mula sa witness, sinabi ng isang witness, di ba, kasama ako sa sindikatong ito. Di ba? At dahil sa kumita ako, dito sa pagsali ko sa sindikatong ito, kumita ako ng 10 milyon. Kuwasa ho ba naman, hindi pa kukuhanin ng DOJ bago siya matanggap sa Witness Protection Program? Mga practical na aspeto lang po, Your Honor. So ano nga sinabi sa inyo ng mga diskaya? Na-determine ninyo kung magkano ang kinita nila? Diba? Kaya po, Your Honor... Hindi nga, nakuha nyo na ba? Did they admit to you na sila ay nangulimbat ng ganito karaming pera? I have to explain myself. Hindi ko dinidepensa ng mga taong yon. Yes. Ginawa ko lamang yon doon sa nalalaman ko na ma-identify natin ang pinaka-mastermind dito. Yes. Wala nang iba. Yun yung sinasabi ko. Yun yung sinasabi ko na parang si Alice, yung mga diskaya. Okay, ganito. Bidding na mga ghost project. Natural lang naman na yung mga padulas. Natural lang yun sa mga negosyo. Putang ina. Huwag tayong maggaguhan dito. Siguro, yung diskaya, hindi ko kinakampay yung diskaya. Yung diskaya, gusto nilang kumita. Okay, natural lang naman yung bigayan ng mga percentage na yan. Ang hindi natural yung kumplito yung project pero lumabas sa papel na complete project pero walang nangyari. Yun ang hindi normal. Pero yung mga padulas, yung mga percentage, para gusto mo makapasok, manalo sa bidding, yan. Nangyayari yan. Even sa mga smallest, kunyari, sa mga kukuha ng papel, sa Pixer, bigyan mo yan para mabilis, may pingkilala yan sa loob. Ganun din. Yung proseso, yung logic, ganun din. Kaya ako sinasabi na yung diskaya, parang parang Alice Guo, gigit-gitin, dudurugin, didikdikin, para mapalabas yung mastermind. Yun yung pinopoint out ni Senator Marcoleta, I think. Gusto nyong ang ma-identify puro butete at saka sapsap. Yan. Bahala na kayo sa buhay nyo. Gusto rin po namin, Your Honor. Gusto nyo pala eh. Opo. Why are you putting a requirement that is not within the law?
Tsaka na natin sila na-prosecute na natin yung mandarambong, na-prosecute na natin yung mastermind. Yan. Bakit? Makakalampas ba sila sa civil liability? Of course, the court will, in proper time, adjudicate kung anong dapat nilang isoli sa gobyerno. Galing, That is the only time when restitution can be done. Galing ni Marcoleta. Kasi merong court order eh. Galing. Pero sa ngayon, will you abuse your discretion na kaya niyong gawin ito kahit na wala sa batas? How can the Department of Justice do that? Yeah. They're supposed to be the abiding the embodiment law. of justice. Diba? Yes, sabi ko. Unti-unti na I think, ang point kasi dito, alamin natin kung sino, sa Ghost Project, sa mga insertion alamin natin kung sino yung dapat managot. Kung sino yung mastermind. Diba? I think Diskaya, alam ko maraming galit sa Diskaya. Pero baka absolutely sumobra din sila. Kasi syempre, pwedeng na-provoke din siguro nila yung mga proyekto na kailangan tayo manalo. Sige, bibigyan ka ng 20% o 30% sa'yo, pero kailangan tayo manalo. Siyempre, kita sa kanila yun. Businessman, mindset eh. Diba? Kailangan kumita sila. Normal, sa mga isang nagbi-business yun, na kailangan kumita. Wala naman nagbi-businessman na gusto nila break even lang o lugi lang. Siyempre, lahat yung gusto profit. Lahat yung gusto revenue. Diba? Totoo. Hinga lang, ang nangyari, may mga ghost project na completed by papers, pero hindi completed by actual. Kumbaga, walang completed yung tulay sa papel, pero wala naman talagang tulay in the first place. Ghost project. Yun ang hindi normal at yun ang hindi tama. Kasi magsasakripisyo ang taong bayan. At nangyari na nga, binaha. Yung mga dating hindi binabaha, binaha. Yung mga dating binaha, mas binaha lalo. So, yun ang nangyari. So, nangyari yan during Marcos administration. Tapos, sasabihin niya, siya lang nagpa-imbestiga ng DPWA. Anong gusto niyo isipin namin na hindi ka naguhugas kamay? Under mo nangyari. So, ibig sabihin lang, natulongges ka ng mga to. Diba? Natulongges ka, malinaw. 3 taon mo pa lang, natulongges ka na. Anong sabi mo? Binagyayabang mo pa nun? Yung flood control, nandiyan lang yan. Na-overwhelm lang yan. Nandiyan dyan sa video, di ba? I'm sure napanood niyan. Nandiyan lang yan, na-overwhelm lang. Ayun. Ikaw ang na-overwhelm ngayon. Di ba? Ikaw ang naloko. Hindi mo masabi, putang ina. Dapat ganun na sinabi mo. Nangina, naloko ko Loko itong mga nasa, in-appoint, mga nasa posisyon na to. Niloko lang kami, di ba? Diyos ko, santisim. Hindi mo rin kasi ma-point out yung kamag-anak niya. Siguro, again, mga kayon, opinion ko to. Hindi ko kayo pinilit maniwala. Pwedeng mali ako, pwedeng ding tama ako. Pero sa tinginan ng isang squatter na lumaki sa squatter na, alam na namin yung mga ganyan laruan. Alam na namin yung mga ganyan. Diba? Kasi ang hirap ngayon, yung freedom of speech, hindi na free. Diba? Pwede ka ng kasuhan, i-intimidate ka para manahimik ka. Even na tama ka man, tama man yung opinion mo, tama man yung sinasabi mo, may point ka man, hindi ka buong-buong tama, pwede ka nilang kasuhan. Kung gugustuhin nila. Maraming salamat sa pagkikinig. Dito lang syempre sa Joe Malone TV, issue ng bayan nating pag-usapan.